Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo. Ito po, umpisa na po natin. Ito pong balita at komentuhan po natin. Ito pong tinatawag na Angara 5, mga tambay, ng DepEd. Grabe, no? Grabe po katalamak ang korupsyon. Halos lahat po ng ahensya ng gobyerno ay isang damukal po ang issue ng korupsyon. Grabe. Diyan po tayo dinala ng binagoong ang Pilipinas. Ito po, samantalang kay Vice President po ay talagang grabe po ang batikos po nila diyan nung siya po ay secretary po ng DepEd. Pero ngayon, wala po halos bumabatikos sa secretary po yata ng DepEd na si Angara. Bakit kaya? Nasaan kaya ang maiingay nung panahon ni BP Sara? Na hirap po nilang hanapan ng korupsyon. Eto, grabe po ang issue ng korupsyon. Pero nananatili po silang bulag, pipi at bingi. Bakit kaya? Ito po, pakinggan na po natin mga kababayan. Grabe. Ibang posisyon pero iisa umano ang modus, ang malakihang insertions sa national budget. Sino-sino ba ang miyembro ng sinasabing Angara 5? Alamin sa exclusive political update ni Hannah T. Angara 5 kung tawagin ng source ng Bilyonaryo News Channel ang 5 kawani ng gobyerno na sangkot umano sa insertions sa national budget. Anya, den of thieves kung ituring ang mga ito dahil sa lawak daw ng sakop ng kanilang insertions. Malawak umano ang mga koneksyon ng mag-ama na former Senators Edgardo at Sonny Angara, kabilang dito ang mga nasasangkot ngayon sa flood control scandal. Una nang lumitaw ang pangalan ni DepEd Secretary Angara sa flood control mess dahil sa di umano'y deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Naging transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Siya ang unang lumitaw na pangalang Angara Tide na nasangkot sa flood control mess at kalaunay bumaba na sa kanyang pwesto. Broads sina Angara at Olivar sa Sigma Rho fraternity. Ayon sa aming source, marami ring koneksyon si Olivar sa iba pang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga nasa DICT at DBM. Dati na rin daw nagtrabaho si Olivar sa Senado nung nabubuhay pa si late Senator Angara ayon sa aming source. Naging kasamahan din nila noon si dating DBM Secretary Amina Pangandaman na bumaba na rin sa pwesto sa gitna ng flood control scandal matapos idawit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Ko, si Pangandaman daw ang nag-arrange ng meeting kaugnay ng budget insertions na gagawin ni Ko para umano sa Pangulo na nasa 100 billion pesos. Ang ikatlong pangalan, ayon sa aming source ay si Ronald Ang na naging kinatawan din ng Ako Bicol Party List. Magkasunod na nagsilbi sa Ako Bicol sina Ronald Ang at Zaldico noong 2019. Si Ang sa mga huling buwan ng 17th Congress at si Ko sa pagpasok ng 18th Congress. Si Ang ay ngayon TIEZA Director at dati siyang consultant sa opisina ni late Senator Angara. Taong 2008, naging VP din siya at Corporate Counsel ng SunWest Group of Companies, ang kumpanyang naiuugnay kay Ko at sa maanumalyang infra projects. Kasunod nito, saka na siya naging Ako Bicol Party List Representative noong 2019. Sabi sa kanyang corporate background, kasalukuyan pa rin siyang VP ng SunWest. Director din siya ng hotel companies na tied din kay Zaldico, kabilang ang Miss Sibis. Ika-4 ay si DBM Undersecretary Wilford Wong na ngayon nakatoka sa local government at regional operations ng DBM. Ayon sa aming source, bata ni Angara kung ituring si Wong. Naging bagman din siya umano ni Pangandaman sa insertion transactions. Una nang isiniwalat ng Bilyonaryo News Channel ang ikalimang pangalan na si Yusek Faye Condes Desagon ng DICT na di umano'y de facto secretary ng ahensya. Pero itinanggi nito ang pagiging bahagi ng sinasabing insertions mafia. Sabi ng aming source, malapit si Desagon sa ilang miyembro ng Sigma Rho, ang fraternity din ni na DepEd Secretary Angara at Olivar. Malapit din siya kay Pangandaman. Nang ikasal si Desagon noong 2018, spotted doon sina Olivar at Pangandaman. Sinubukan naming kumuha ng pahayag mula kay Angara tungkol dito, pero pinre-empt nito ang storya namin.
Kaninang tanghali, nagpaabot ng mensahe ang BNC sa kanya tungkol dito pero hindi siya sumagot sa aming text. Kalaunan, nag-post si Angara sa kanyang X o Twitter account at ipinahayag na kaya raw nitong i-take ang demolition jobs. Pero wag na raw idamay ang patay na dahil hindi naman ito makakasagot. Hannah T. Billionaire News. Yan po mga tambay. Ganun po talaga pagka may lumalabas pong matitinding akusasyon, mga bayan. Demolition job. Kaya po, parang Malacanang lang po yan. Demolition job. Demolition. Nakita niyo po kung saan po tayo dinala ng gobyernong ito. Mag-aapat na taon na po, mahigit 3 taong panunungkulan, araw-araw pong ginawa ng Panginoon. Saan po tayo dinala ng kanilang paglilingkod? Puro korupsyon. Araw-araw po, korupsyon ang pinag-uusapan. Magmula po kasi nang sila'y manungkulan, ayon na rin kay Saldico, 2022 pa lang po ay nagnanakaw na po sila. At lalong lumaki ang pagnanakaw nung sila na po ang nag-budget ng 2023 hanggang ngayon pong 2026 ay napakarami pong mga insertion. Grabe. Kaya nga po hindi na po ligid sa atin mga tambay. Lahat po ng lumalabas po ngayon. Grabe. At hindi po ba natin, nung nakaraan lang, di po ba? Ilang school, ilan lang pong classroom ang nagawa sa loob po nito, matatapos na po ang taon. 22 classroom. 22, hindi pa naka 30 sa buong bansa. Ang proyekto po ng DepEd, katulad po ng mga classroom, dahil yan po ay napaka-importante po sa ating mag-aaral. Ang mga classroom, kulang na kulang po sa buong bansa. Pero po, ang nagagawa po ng department na ito, itong DepEd, siyempre po, kasama po ang DPWH, 22 classroom. Saan kaya napupunta ang napakalalaking budget halos ng DepEd? Dahil ang DepEd po ang napakaraming budget taon-taon. Binubuhusan po ng budget ang edukasyon. Pero mababalitaan mo mga katambay, nagkakaroon po ng sabwatan itong mga tao na ito. Itong sekretary na ito. Kaya nga po mga kabayan, kung involve ang sekretary ng DepEd, imposible na hindi naman ma-involve ang Commander-in-Chief. Hawak niya po yung departamento na yan. Hindi po ba? Hawak niya ang departamento ng DPWH. Siya ang Commander-in-Chief. Nakita niyo po yung talagang systematic sindikato ang ginawa po sa atin ng mga demonyong ito. Itong mga walang yang ito umano. Yan po, binunyag po yan. Grabe po, katalamak na ang nagiging lakaran ng korupsyon dyan. Dahil mismo ang DepEd, ang dating DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte, natuklasan niya kung paano po ginagawa pong pork barrel ang DepEd. Di po ba pinasabong ni BP Sara yan? Kaya nga siya nagbitaw dyan. Dahil ginagawa po nilang pork barrel. Ginagawa nilang gatasan ng pera ang DepEd. Nilalagyan nila ng napakaraming insertion. Mga extraordinary. Billion. At yan po ay sinabi ng Vice President sa Pangulo. Kay Bongit na tinatawag na Bongit na kanya kapatid. Di ba? Pero nagtaingang kawali lang. Sa lahat ng issue ng korupsyon na binunyag ng Vice President, nagtaingang kawali lang. Nagbingi-bingihan lang po si Bongit. Kaya nga nagbitaw na siya, nag-resign na siya. Dahil hindi niya kayang tanggapin na ang pera ng taong bayan ay hindi magagamit para sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga po, pumutok yung DepEd na yan eh. Dahil pati ang First Lady, nasangkot din dyan, ayon sa Vice President, dyan sa issue ng DepEd. Hindi lang si Tambaluslos. Hindi lang ang Pangulo. Kaya nakita nyo po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Lahat po sila may issue ng korupsyon na dapat imbestigahan. Magmula sa Pangulo, asawa ng Pangulo,
anak ng Pangulo, pinsan ng Pangulo, at mga sekretary ng Pangulo. Grabe, no? Mga sekretary ng mga ahensya ng Pangulo. Grabe. DPWH, DepEd Secretary. Grabe. BIR, Custom. At napakarami pa. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno may issue ng korupsyon. Tapos sasabihin sa atin ng Pangulo ngayon, lalabanan niya ang korupsyon. Ikilaki-laki ng intel mo. Nasaan, ano pinagagamitan ng intel mo? Confidential and intel pan mo. Hindi bababa sa 4.5 billion. Hindi mo nakita ang lahat na yan. Hindi mo nakita lahat ang mga korupsyon na yan. 3 taon mahigit. Ibang klase ka, Mr. President. Kaya ka tinatawag na bangag at bongit ng iyong kapatid. Dinala mo ang mga Pilipino sa kawalanghiyaan at kademonyuhan umano dahil sa mga issue na ito. Ibang klase po mga kabayan. Marami pa yan. Sunod-sunod po yan. Hindi lang po si Saldico ang nakakatuklas po na mga maanumalyang korupsyon na ito. Kaya nga gustong-gusto natin maging presidente na ang vice president eh. Dahil para po mapanagot lahat ng sangkot sa korupsyon ay mapanagot. Hindi po katulad nito. Ang iniimbestigahan lang at napakalabo pang managot ay ilan-ilan lamang. Pero yung pinakaulo at pinaka-head exempted sa investigasyon at sa kakasuhan. Katulad po nito, itong DepEd si Angara, mga kabayan, malulusutan po yan. Malulusutan po yan ni Angara. Hindi kaya, kalyado po nila yan eh. Wala pong iniwan niya kay Bonoan. Nakita niyo po ba si Secretary Bonoan? Nawala na rin sa bansa. Nagkasakit na rin. At hindi na rin po nababanggit basta-basta yan. Hindi po ba? Kaya po ang ating bansa, mga tambay, palubog na. Ay, hindi na pa palubog. Lubog na pala. Lubog na. Lubog na tayo. Lubog na lubog tayo sa kahiyan. Lubog na lubog tayo sa utang. At lubog na lubog po tayo sa ekonomiya natin. Ang ekonomiya po natin ay bangkarote na. At sila po mismo ang pumapatay sa atin. Itong gobyerno na ito, tayong mahihirap ang unang namamatay sa mga tao na ito dahil lalo-lalo po sa kanilang ginagawang pagsiservisyo sa atin. Nakita niyo po anong klase po sila magserbisyo sa atin, mga kababayan. Puro pagdanakaw. Ibang klase, no? Taon-taon. Grabe, taon-taon yan. Never natin naranasan niya kay dating Pangulong Duterte na halos lahat ng ahensya walang nagagawa maliban sa issue ng pagnanakaw. Walang nagagawa. Karamihan ghost project na nakita ba natin yan? Kay dating Pangulo na halos lahat ng ahensya ay sangkot sa korupsyon. Talagang ibang klase. At tahimik po silang lahat. Tahimik! Walang mga oposisyon na bumabatiko sa korupsyon ngayon halos. Maliban lang po sa atin. Pero nasaan po yung maiingay? Nasaan? Nasaan ang mga makabayang black dyan? Sige nga. Nasaan ang mga kaliwa? Nasaan? Nasaan? Nasaan ang grupo ni nila Dilima dyan? Nila Trillanes? Nila Hontiveros? Kiko Pangilinan? Bam Aquino? Nasaan ang mga grupo nila? Nasaan ang magnanakaw sila? Nasaan? Panagutin sila? Nasaan? Naririnig po ba natin? Pati simbahan sa malawak ang korupsyon na ito? Maririnig mo lang. Lagi binabatikos ang mga Duterte. Hindi ba? Pero ito, nakita mo ba sila? Nakakita po ba tayo ngayon na Marcos sa kanila? Marcos resign? Pabagsakin ng mga Marcos? Pabagsakin ng gobyernong Marcos? Palitan ng mga Marcos? Nakakita po ba tayo ngayon? Mga bayan? Lalo-lalo po sa Dilawan? Dilaw, Pink, Liberal?
Nasaan na sila? Ibang klase, no? Unbelievable, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot po. Ano pa? Sunod-sunod na po yan, mga tambay. Ano pa kaya? Meron pa ba? Mga kababayan, meron kaya magiging malinis na gobyerno ngayon o ahensya ng gobyerno ngayon? Sa tingin nyo? Meron kaya magiging malinis pa? At katangi-tangi na ahensya ng gobyerno ngayon? Sa binagoongang Pilipinas? Mga kababayan, meron pa kaya? Sa tingin ko, wala. Wala na po. Halos lahat na po sila ngayon umano ay nakikinabang nagnanakaw umano. Grabe. Pero meron naman po silang tagapagtanggol. Hindi naman po nawawala tagapagtanggol po nila mga kabayan. Hindi naman po. Nandiyan po. Napaka-agresibo po ng kanilang aso. Yung tagapagtanggol po nilang aso. Agresibo po yun. Dahil lagi po may pangal-pangal na masarap na buto. Hindi po ba? Nakamaleta yung buto yata Nakalagay sa maleta yung buto. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, nakakalungkot po mga tambay. Grabe po. Yung ahensya po ng edukasyon na pinamahalaan din po ng ating Vice President. Ngayon po, grabe po ang issue ng korupsyon. Unbelievable. Thank you po mga tambay sa nakagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin sa nagbibigay po ng tulong. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po tayong lahat. At maingatan din po ang pamilya Duterte. Mga kabayan, tayong lahat po ay magabayan. Thank you po mga tambay. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.